Greetings mga kababayan. Hari naman sa oras na ito, saan man kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kasama na rin po siyempre ang inyong mga mahal sa buhay. Si Atty. Ruel Wong po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong Legal Aid Public Service Program ng inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Alright, maraming pong salamat. Okay, let us now proceed with our discussion, no? Ah, ang 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 topic po natin sa episode nito ay may kinalaman sa sulat po sa atin ni Maa Game. I hope I pronounce your word correctly. Username mo si Maa Game. Alright, so ito may kinalaman kasi, no? Of course, marami na tayong video rin na nasagot dito, no? Tungkol sa ba na tinatawag nating mana, no? Na mana yung lupa, no? Then nagkaasawa. Ito bang naman ang lupa dapat bang isama sa conjugal property o sa absolute community property ng mag-asawa, no? At ito bang komplikado ito dahil namana itong property pero lumabas daw yung titulo at the time na ano na sila, lumabas yung titulo, namana yung property, no? Ah, ah, Bago pa nagkaroon ng asawa and then bago kinasal. And then nung kasal na, saka pa lang ngayon lumabas yung titulo nung minanang property. So ito yung ating sasagutin, no, sa episode na ito. Okay, sabi niya dito, "Good day po, attorney. Yung papa ko ay namayapa na. Okay. Kasal sila ni mama noong 1991. Okay. So, yung lupa mula po sa lolo ko. Pero 1996 lang lumabas po ang titulo ng lupa. Okay. So, ngayon, namayapa na ang papa ko. Gusto ng mama ko, i-transfer sa pangalan niya ang lupa. Pwede ba yun, attorney? May habol ba kami kung ma-transfer sa pangalan, kung ibebenta, ah, may magawa ba kami? Alright. Salamat po, subscribers na po ako. Oh, thank you very much, no, sa pag-subscribe. Okay, ganito yon. Base sa kwento mo, ha, kinasal kayo kinasal ang mama mo noong 1991, okay? Okay. Yung papa mo yung papa mo, ay namayapa na, okay. So, nung lupa na yun ng lolo ko ay 1996 pang lumabas ang title. Ngayon patay na yung namayapa ng papa ko, gustong ng mama na i-transfer yung pangalan sa lupa. Puwede ba yun? Sa kanya na lang. In short, ah, i-resolve ba natin dito, no, yung bang lupa na yan? Kasi it appears kasi na yung lupang yan kasi you made mention about your lolo. So, we could, we could, we could deduce na yung lupang ito ay pagmamay-ari ng inyong lolo and then namayapa inyong lolo, siyempre mag-i-inherit ngayon yung ang anak ng inyong lolo which is your papa, okay. And then, lumabas yung title only in 1996, okay. Ngayon, so kinasal kayo 1991, okay. Kung kinasal yan ng 1991, ibig sabihin yan ay 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 effective na yung family code, okay. Effective na kasi ang family code po ay effective po yan noong August 3, 1988 na kung saan ang lahat po ng ari-arian na pang-asawa, no, from the time na nag-I-do sila, kinakasal sila, okay, at lahat ng properties na acquired nila, no, na-acquire nila, no, forms part of their absolute community property. Now, in this particular case, okay, dahil lumabas yung titulo ng lupa noong 1996, okay? Ito bang property na ito ay maisama ba sa tinatawag nating absolute community property? Okay, so yun ang tanong natin dito kasi gusto ng mama niya na ipangalan na lang, no? I-transfer sa pangalan niya yung lupa. Okay, yung ginagawa ng mama mo na, sa kanya nilang ilipat yung property ay hindi po tama po yun, okey. May tagapagmana po ano, may tagapagmana po, ang lupa pong ito ay pagmamay-ari po ng inyong papa, okey. Na kahit na sabihin natin
namana ito ng papa mo 'no, after nakasal na. O kasi 1991 lumabas ang titulo 1996, okey? Na hindi ito magiging bahagi ng kanilang absolute community property. Kaya walang karapatan ang mama mo na sa kanya lamang ipangalan ito na kahit na sabihin mo kasama sa kanilang absolute community property, hindi rin maaaring basta lang ipangalan sa mama mo 'no, ang lupa kasi nandiyan kayo, mga anak, eh. Ikaw, mga anak at ang inyong mama ay may tuturing na mga compulsory heirs, okey? So, hindi kayo basta maaaring ide-deprive na lang ng inyong share sa titulo na sa share ng inyong na naiwang ari-arian ng magulang ninyo, na ide-deprive kayo, hindi po. And in fact, hindi po siya puwede ang mama po ninyo, hindi puwedeng magbenta ng lupa 'no, na kailangan magkaroon po muna ng tinatawag nating extrajudicial settlement of estate o judicial settlement of estate. Ano mang gagawin po niya dito 'no, na ibinenta niyang buo 'no, yung lupa na yun is null and void, wala pong saysay po yan. So, puwede po niyong habulin. So, ang pinagbabasehan po kasi natin dito, ayon po sa Article 92 'no, Paragraph 1 o ng Family Code. Ano ba yung mga excluded excluded property 'no, ng mag-asawa? 'Pag sinabing excluded, ay hindi po yan kasama sa kanilang absolute community property. Ang una dito nakalagay ay property acquired during marriage. So, in this particular case, okay, na-acquired yung property, nagkasal sila 1991. Yung 1996 lang lumabas yung title, okay? So, kahit na sabihin nating na ito'y namana ng inyong papa, okay? At ito'y nandoon na sa loob na nito ng, ah, ng, sila during marriage na, abay excluded po ito 'no, sa kanilang tinatawag na absolute community property. Ito po ay may tuturing na, nakalagay dito 'no, sa Article 92, Paragraph 1 na sinasabi ay excluded property acquired during marriage by a gratuitous title by either spouse. So ano bang ibig sabihin ng gratuitous title? Ay siyempre yung walang kahirap-hirap, hindi binili, hindi binenta. Namana ito o nagkaroon ng donation kumbaga. In short, walang consideration na pera. Gratuitous title by either a spouse 'no, as well as the fruits or income thereof. So yung lupang ito kung mayroon man itong mga income 'no, ay hindi kasama yan sa absolute community property, okay? Maliban na lang kung halimbawa ito'y isang donation, at mismo yung nag-donate ay nagsabi na hindi, ito'y maging kasama sa inyong absolute community property, okay? Ibang usapan yun. So, in the absence of that, halimbawa, ito namana lang, okay? Namana ay during the marriage ay hindi ito maging bahagi ng absolute community property ng mag-asawa. Ang mangyayari din yan, ito'y, of course, yung mama ninyo dahil siya ay may tuturing na surviving spouse at compulsory heirs, no? Sino yung compulsory heirs? Yung surviving spouse, yung mama mo, at kayo mga anak. So, equal sharing kayo dito, no? Equal sharing kayo dito sa property lang na ito ng papa mo. Okay? Bakit? Hindi ito maging kasama o bahagi doon sa kanilang absolute community property. Okay, may pagkakaiba kasi yan, eh, okey. Kasi kung kasama yan sa absolute community property, automatic yan kalahati po niyan mapupunta sa mama mo. So bilang kanyang share niya 'no. Then yung natirang kalahati may equal sharing din kayo kasama ang mama mo. So bilang mga compulsory heirs 'no. So hindi maaari kung ibenta ito ng mama mo, puwede kayong mag-oppose, puwede kayong maghabol 'no. Ah, at saka hindi po papayagan ng register of deeds yan, i-rehistro yan 'no. Ah, kung makikita ang register of deeds na hindi pala ito kasama, excluded property pala ito. But nonetheless, ay wag po kayong papayag, siyempre maging proactive po kayo 'no, at makialam po kayo 'no. Wag niyong pabayaan na basta na lang ito ibenta. Ngayon, may nagtanong, posible ba na yung kinasal sila nung 1991, ito ay namana na, galing sa lolo, namana na ng inyong papa, namana, pero lumabas ang titulo nung, nung,
1996 lamang, okay? Kung lumabas ang titulo noong 1996 lamang, okay? Pero kinasal ang papa't mama mo noong 1991, hindi kasi maliwanag dito kung kailan ba pumanaw ang inyong lolo, okay? Kasi kung pumanaw ang inyong lolo before, okay? Before 1991 na kung saan ay pagmamay-ari na ng papa mo ang naman ng property na ito at sila ay nag-I do, kumbaga, no? Habang sila ay kinakasal, okay? Habang sila ay kinakasal, ay ang lupa na galing sa inyong lolo ay namana ng papa mo at ang titulo ay lumabas lang noong 1996, okay? Ang lupang ito ay maituturing na kasama doon sa kanilang absolute community property. Kita mo, pagkakaiba kagad, no? So, kung namana at the time kasi na kinakasal, tingnan nyo yung word na ginamit ko, kinakasal. Kung at the time na kinakasal ang mag-asawa, okay? Sino man sa kanila ang anumang property ng kanilang pagmamay-ari sa pagkadalaga, sa pagkabinata, kasama na yung naman ng property, ay magiging bahagi ng kanilang absolute community property. Pag ganito ang situation, entitled ang mama mo, mapasama ito doon sa kanilang naipundar na property. Yung siyempre bukod sa mana, merong naipundar na property, di ba? Ay itong manang ito plus yung kanilang naipundar na property ay kasama niyan sila. Magiging bahagi yan ng absolute community property. Pag sa ganyan, kalahati niyan, automatic share po yan ng inyong mama. At ang natirang kalahati ay paghati-hatian equally ng mga anak at kasama rin ang inyong mama. So yon ang pagkakaiba, no? Kung itong property nito ay namana na, no? Pagmamay-ari na ng inyong papa during the time na kinakasal sila, although yung titulo ay kalalabas lang nung 1996. So ulitin natin ito ay could be considered as excluded property at ito hindi maging bahagi ng kanilang absolute community property. Maliban na lang, yung sinasabi natin, kung habang sila ay kinakasal, no, ay pagmamay-ari na ng lolo mo ang namanang ito, ng papa mo, ay at pagmamay-ari sa pagkabinata, okay? O pagkadalaga, ay magiging bahagi ito ng absolute community property ng mag-asawa. Okay? Otherwise, kung hindi pa ito namana ng tatay mo o namana lang ito during the time na mag-asawa na sila, okay? Ito ay magiging excluded property at hindi maging bahagi ng kanilang absolute community property. Now, whether bahagi ito o hindi, ay ang mama mo bilang surviving spouse ay may tuturing ding compulsory heirs at entitled siyang magmana kasama din ang mga anak. Pero hindi makatarungan at labag sa batas na ipapangalan lang sa mama mo ang titulo ng lupa. Okay, ibente ito na siya lang ang makikinabang. Labag po yan sa batas kasi magkakaroon na po ng preterisyon ng ibang mga heirs dito. So, makipag-ugnayan kayo sa lawyer, no? Kung adamant yung mama mo na kukunin lang niya, ibebenta niya, hindi po pwede yun, kukontrahin po ninyo ito. Okay? Okay, makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer kung sakaling kinakailangan. Okay? Kung hindi makuha sa mabuting pag-uusap, no? Sa settlement ng inyong estate, then you get in touch with your lawyer to protect your interest. Okay? So, maraming salamat. Okay? So, sa kapapasok pa lang, no? Again, I would like to announce, no, na meron na po tayong Facebook page, no? Ang Batas Pinoy. So, paki-follow po ninyo ang Batas Pinoy po sa Facebook, no? At paki-spread din po yung news na meron na, and then sa inyong kaibigan, kamag-anak, kakilala po ninyo upang sila din o baka mabigyan po natin ng opportunity, no, na makasalimuha po natin at ma-share din po natin ating mga pinag-usapan na sila din po ay may mapulot sa ating mga pinag-usapan. Sa mga subscribers naman po, no, sharers and likers po ng YouTube channel po natin, marami pong salamat sa inyong suporta. At sa mga viewers po natin, hindi po subscribers, at if you find our video interesting at saka informative,
Hindi naman po siguro kalibisan kung ako po hihirit po sa inyo ng isang 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 click lang po ng subscribe, share, and like buttons po natin, and of course yung notification bell upang sa gano'n 'pag meron po tayong mga updates, you'll be duly notified at wala po kayong mami-miss na episode. Sabi nga natin ay, "Lamang na ang may alam sa batas." Maraming salamat and I hope to see you again in the next video po natin. Bye-bye and God bless.